Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. Now, ano ba ang point kung bakit nagkakaso ang isang tao? Ang point nun is to, number one is to seek justice, and number two is to take accountability for the actions that you have taken here online. Now, si Sian Gasa po mga kamads, mga kaibigan, bago natin to pag-usapan, tong Bini complaint na to, real talk, talagang tao naman talaga na yan ay isang hayagang scammer. Inaamin niya na siya ay scammer, pero kayo, binibili nyo pa rin ng binibili yung mga binibenta niya. Or sinusuportahan nyo pa rin yung mga ginagawa niya dito sa internet, di ba? Kamusta yung mga bumili ng Zian Coin? Yung NFT niya, kamusta na? Yung mga kung ano-anong pinapahayag niya dito na yung mga investments niya na yung MJ, ano na nangyari doon? Di ba may marijuana plantation yon na pinabili kayo ng porsyento. Asa na lahat yon, di ba? Una, walang lisensya yun sa SEC. And ngayon, mamaya pabasahin natin, mukhang meron na naman siya kakarapin na pagsubok, di ba? Parang may pattern ngayon, no, sa mga nakakasuhan na tao. Yung mga sikat na sikat. Kaya kailangan maghinahinay kayo sa pagpo-post nyo kasi alam nyo yun, regardless kung marami kayong supporters, pwede kayong kasuhan at any time. And anyway, of course, yung kaso na yon dahil mataas na yung level ng ating yung hindi na tayo probable cause lang. We are reasonable certainty of conviction. So tinatanggap pa lang yung kaso mo. Ini-scrutinize na ng piskal yan. So let's read this. Bini files complaint against undisclosed party, posted screenshot shows. Okay, so ngayon, nag-delete na daw ng content or nang-delete ng post si Zian Gasa, pero mitigating factor lang yun. Meron pa rin siyang liability doon. Meaning to say, siguro mababawasan yung intent kasi ngayon nagda-damage control na si Zian Gasa. Siguro it's best na ipakita ko sa inyo to. Ito yung post niya. Hindi si Aya, hindi si Mika, hindi si Maloy. Ayan, 5 na lang. Ayan. So, binawasan niya yung mga blooms na according to him, palaiyot and well, sabi niya, I believe nando siya sa linya ng buntis kasi maraming memes din na lumabas na since palaiyot, iyon yung ini-imply nitong si Zian Gasa. But, again, ang problema kasi doon, it's a defamatory statement na besmirching the owner of a girl, di ba? Kasi meron ako nabasa nagde-defend kay Zian Gasa. Hindi, Nico David. Hindi niya, kasi normal lang naman yung makipagtalik Pero, make sure na yung nagsabi nun ay yung mismong tao na siya ay promiscuous na babae. Hindi ikaw ang mag-a-assume. Di ba? Gets nyo ba kung paano gumagana itong mga bagay na to? Hindi ka pwedeng magbintang. Kahit yung bintang na yon is napaka-normalized na sa society natin. Di ba? Ganun talaga Hindi mo nga pwedeng tawagin na manginginom ang isang tao kung wala ka talagang ebidensya towards that di ba? So, I'm just saying sa inyo na mag-ingat kayo sa mga pinopost nyo. Ayan. Another clue, good morning po sa lahat ng mga blooms. I crush you, Aya. Asa ka. Balay mo, makikita mo din naman yan. Ngayon, pinagtatawanan siya ng mga netizens. Tapos tingnan natin yung mga comments bago tayo pumunta sa article. Splok mo na kasi nadadamay kahit, di ba? Ganun talaga Ito. Shout out sa fans ni Colette Maldalo, binash ko yung idol niyong walang talent. Tara, puksaan. Diyos ko po. Ayan na, di ba? So, ayan, mga bashers to ni Colette, di ba? Okay, Asim Colette, ayan, okay. The biggest problem in the society is like this. These aren't antagonists, but instead they are laughed and celebrated. Ayan, ito, maganda tong sinabi ni Miss Karina dito. Most Filipinos idolizing a clown like Zian Gasa for chismis about people's personal life isn't entertainment. It's trash. It drugs everyone. Correct. Like mo nga ito. He should be seen as a cautionary tale. Exactly. Kailangan nakatalaga kasing sampulan si Zian Gasa. Bukod dun sa mga atraso niya sa mga Filipino, eto naman yung ginagawa niyang parang, well, it's a form of scam kasi totoo lang, yung panlalibel sa tao or yung, kasi may publication naman yan, so it's a very libelous yung ginagawa niya. So, yung panlalibel niya sa tao is also a crime. So, in a way, you can call it a racket niya, ganyan, or a scam. It's disappointing. It's kind of disappointing to see most women is laughing sa mga
ah, nagbisaya, na-post na murag dili babae. Anyways, double check your moral compass. If you find this post funny, no woman's private life should be exposed like this. Exactly. Kahit naman, alam nyo kasi, tandaan nyo, kaming, including myself, sinasama ko dito yung sarili ko. Kasi categorically speaking naman talaga, I am an influencer and I have may platforms ako. So, technically, I am a public figure. But as public figures, we're not private property. We should also enjoy our privacy dun sa mga bagay na hindi namin i-share sa inyo. 'Di ba? Kasi may mga bagay na hindi talaga dapat i-share sa inyo. Like yung private life namin. And ang Bini din ganon. Meron silang public persona, meron silang private persona. Yun yung pinoprotektahan ng batas. And yun yung ilalaban nila sa korte against, hopefully, kay Zian Gasa. I would like to see Zian Gasa be tried here in the Philippines and i-serve niya yung 11 counts of bouncing check laws na kanyang kasi wanted yan dito sa Pilipinas kasi meron pa siyang mga kaso rito di ba? Okay, kaso wala siyang hold departure or order or wala siyang Interpol. Pero baka dito na natin makita yung red notice na iniintay natin. Okay, identified. Okay, Alonso took to Instagram, okay, Square Ashinza of the excerpt of legal document listing the Bini members as complainants in unspecified case, okay? Listed as, okay, sila, okay? Ayan, na-discuss na natin yan kahapon. Despite no respondent name in the screenshot, netizens speculate it could be the internet personality Zian Gasa who recently made unpleasant remarks about the Bini members. Yehey! Yan, the damage control na kasi si Zian Gasa ngayon Now, deleted post targeted one of the members of the Filipino girl group. Ayan natin yan. In English pa nila, especially Bim who likes to have yun na nga. Kasi nga, yung promiscuity it could be misconstrued as besmirching one's reputation kung babaeng para sa lahat ka, di ba? Gasa is known to, ito yung job ng inquirer. Gasa is known as a self-confessed investment scammer. In 2018, he was convicted yan on 11 counts of violating bouncing check law in connection with a 2.6 million investment scheme. So if I remember this correctly, mga lods, si Zian Gasa, hindi siya nakapagbayad ng mga doon sa mga pinagkakautangan niya. Before the verdict is read, umalis na agad siya ng bansa. Okay, ganun yung nangyari kasi wala naman siyang hold departure order during that time. Hindi siya pinipigilang malaya siyang makapunta sa ibang bansa. Ever since 2018, wala na siya dito sa Pilipinas. Okay, nagtatago na siya sa Thailand. Pero dahil dito sa kaso na to, na kung siya man ang respondent dito, ayan na, matutupad na ang mga pangarap natin na etong si Zian Gasa ay humarap sa ating korte at managot siya sa mga pinagagagawa niya. Totoo lang, hindi lang naman ang Bini ang nabiktima ni Zian Gasa. And etong argumento na to extends to those people who likes to drag private life ng mga tao dito sa internet. There would come a time na hihigpit ang batas natin what you can say online because of what you're trying to do. Yung ibang ginagawa, sabi ko nga sa inyo, di ba, si Zian Gasa, pag tropa niya, okay lang, engagement multiplier yan. Pero parang si Senyora, di ba? Pero kapag kaganito na hindi mo naman pala tropa and you are taking liberties in making claims na narinig mo lang, ibang usapan yun. Everyone has the right to privacy even if you don't like these people. Kasi nakikita ko ang Bini ngayon, dumadami na yung nagagalit sa kanila because of certain actuations nila dito sa internet. Pero even though you don't like them, tandaan nyo na meron pa rin silang karapatan na pinoprotektahan ng ating bansa, 'di ba? So, ngayon Zian Gasa, kung mahuhuli ka, sana ipa-Interpol ka na. Sana ipa-red notice ka at sana damputin ka na diyan sa Thailand para pumunta ka na rito sa Pilipinas. Gagawin lang 'yan, mag-skip lang 'yan. Pero pag naka-red notice 'yan, haharangin na yung passport niyan. Sana matuloy na to. Kasi ang mangyayari kasi dito mga lods, kunyari na-file na nila, bibigyan nila ng notice si Zian Gasa kung nasan siya. I'm not sure kung
kung saan ipadadala eh. Kung sa yung last known address kasi yung pinapadala usually yung mga subpoena na yan. So bibigay nila yung subpoena na yon, tapos kailangan sumagot si Zian Gasa given an X amount of days, di ba? Para makapag-file sila ng counter, di ba? Pag nag-file siya ng counter, ayan na, counter affidavit, tapos pagka-file niya ng counter affidavit, pero malamang malabong sumagot yan si Zian Gasa kasi wala siya dito kasi manunumpa ka sa harap ng kung saan nila final sa piskalya. Pero kung hindi ka makakarating, ayun, forfeit mo na yung rights mo to answer, and then yun na. Pag nangyari yun, wanted. Yun lang, wanted ulit. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.